everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ating ibabahagi sa inyo for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, yan muna para sa ating mga bago at mga dati pang subscriber na lagi pong nakasuporta at nagmamahal sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Naku naman, talaga namang ang akin pong puso ay umaawit sa araw-araw kapag marami po ang mga nakasubscribe na, mga nakapag-comment na, at lalong-lalo na ang mga nagsasabing hindi sila nagsiskip ng ads. Kaya maraming salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagmamahal dito sa ating programa. At syempre, naway matulungan nyo rin ako sa ating goal for this year na makaabot tayo ng 100,000 subscribers. Alam ko pong masyado po yung suntok sa buwan, pero 'di ba? Mga nangangarap na lang tayo, di taasan na lang natin. So 100,000 subscribers ang pangarapin natin. Kaya naman, nako, maraming salamat po talaga kung matutulungan niyo ako diyan. Pero sa atin pong mga taga-subaybay, nako, malaking bagay na po ang palagian ninyong pag-susubaybay, pakikinig o panonood nitong ating programa. Ay ako, kay Cassie Tot 25, maraming salamat sa panonood. Aksa Heliana, thank you very much sa laging pakikinig all the way from Kuwait. Hello din of course kay Yento Regidor, kay Marichet Serviano, kay May Marie Bornales, hello kay Ramona Gonzalez, maraming salamat Joya Braza. Hi din ako kay Helen Mata, kay Lindy Zorbito, maraming salamat. RD Edria. Hi din ako kay Eileen Del Rosario all the way from Paris. Ang sosyal naman. Hi ako kay Merpintak, maraming salamat. Jennifer Baud, Mercy Collado. Why daw sad emoji? Isa ganun ang trip ko nung araw na yon eh. Hi din ako kay Emily Aceres all the way from Singapore. Kay Jeanette Abangkura, maraming salamat. Maria Elena Abe, hello sa iyo. Negrita Colaija Adbeat, maraming salamat. Hi din kay Rosana Crisostomo, 3MK plus 1 Corp.89. O diba? Kompleto yan. Hello sa mga admin ladies natin sa 3MK plus 1 na mga gwapa sa Cebu. Hello mga gwapa, kumusta mo? Hi din kay Joy Vlogs 2720. Kay Julian Ramilo, maraming salamat na hindi din nagsiskip ng ads. Hi na rin ako kay Julieta Valmoria, Natalie Jane Lopez, Eileen, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Huwag na nating patagalin, ito na po ang ating tampok na kwento sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. Walang ni isa sa atin ang gustong masira ang ating mga relasyon. Lahat sa atin ay gustong magtagumpay. Pero, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang isang relasyon kahit alam mong hindi na siya masaya? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang paglaban para sa inyong kinabukasan kung ikaw na lang ang nakahawak at siya ay matagal nang nakabitaw sa inyong mga pangako? Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung kailan eksaktong nagsimula na bumigat ang aking mundo. Siguro nung una ko siyang nakita. Hindi. Baka nung una siyang o nung huli siyang ngumiti sa akin, habang kitang-kita kong yakap-yakap niya ang taong yon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Adrian. Mahigit 30 na po ang aking edad sa ngayon. At sa dami na ng dinaanan ko sa buhay, ay iisa lang po ang hanggang ngayon ay nahihirapan po akong tanggapin.
Ang pagkatalo ko po sa pag-ibig kung saan itinaya ko po ang halos lahat-lahat sa akin. Sinuko ko maging ang mga bagay na importante para sa akin, wag lamang mawala sa akin ang pag-ibig na ito. Siya po si Lara, ang babae ng buhay ko. O akala ko lang pala na siya ang babae sa aking buong buhay. Mama Mia, nung una ko po siyang nakita ay nasa ulan po kami nung mga panahon na yun. Basang-basa po siya, walang payong, at bitbit niya ang isang sirang sapatos. Nasa sakayan kami noon ng jeep, Mama Mia. At sa kung anong dahilan na hindi ko maipaliwanag, ay bigla na lamang niya akong tinabihan at ngumiti siya sa akin. Excuse me, pwede po bang makishare ng payong? Tanong niya. Kahit halata naman po na wala akong hawak na payong nung mga panahon na yun. Tinitigan ko siya at bigla kaming nagtawanan dalawa. Ang corny. Pero ewan ko, para bang sinimulan na ng tadhana ang larong hindi ko kayang talunin. Para bang sinimulan na ng tadhana ang isang paglalaro, hindi lamang sa buhay ko, kundi maging sa puso ko. Nag-usap kaming dalawa, Mama Mia. Nagtawanan at naging magkaibigan. Tapos mahigit sa isang taon na naging magkaibigan kami at lagi kaming magkasama sa kung saan-saan at magka-text at syempre magkasundo sa halos lahat ng bagay. Doon ko po naramdaman na handa na po akong i-level up ang pagkakaibigan na yon. Mama Mia, hindi naman po si Lara ang unang babaeng naging bahagi ng aking buhay. Marami na po akong minahal at marami na rin ang nagmahal sa akin. Pero ewan ko ba, si Lara ata ang sadyang nakabihag ng totoo sa aking puso. Nung simula ko pong naramdaman na gusto ko siya, Mama Mia, ay sinabi ko po sa sarili ko, paano ko ba siya liligawan? Paano ko ba ipaparamdam sa kanya ang aking pagmamahal kung ang magiging kapalit nito ay pwedeng masira ang naumpisahan naming pagkakaibigan dalawa? Pero aaminin ko rin sa inyo, Mama Mia, hindi po ako pinalaking talunan at matatakutin ng mga magulang ko. Lumaki po akong mahilig sumugal sa mga bagay-bagay. Sadyang hindi lang talaga ako sigurado sa panahon na yon kung handa ba akong isugal ang pagkakaibigan na meron kaming dalawa ni Lara. Hanggang sa isang araw, sinabi ko na lang sa sarili ko na dapat maging matapang ako. Dahil kung hindi, ay posibleng wala ng pagkakataon para aminin ko sa kanya ang pagmamahal ko. Nalaman ko kasi noon, Mama Mia, na para bang merong gustong dumiskarte kay Lara. Parang may isang taong nagkakagusto sa kanya. Isang tao na noon ay handa po na antayin si Lara. Kaya sa isang iglap ay binago ko ang pakikitungo ko sa kanya. Pinakita ko sa kanya, Mama Mia, kung gaano ako kaseryoso. Nakita niyang seryoso ako kaya nung minsan ay binibiro pa niya ako. Bakit daw napakaseryoso ko? Sabi ko sa kanya, ay dahil seryoso na ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagulat siya nung una, Mama Mia.
Tinignan pa niya ako. Talaga? Binibiro mo yata ako eh. Hindi kita binibiro, Lara. Alam mo bang ilang gabi na akong walang tulog sa kakaisip kung sasabihin o aaminin ko ba sa'yo itong nararamdaman ko? At bakit mo naisip na aminin yan ngayon? Kasi ayokong lumipas ang panahon na pagsisisi ang mararamdaman ko. Gusto kita, Lara. Hindi, mali ako. Mahal kita. Akala ko noon ay magbabago ang pakikitungo ni Lara sa akin. Akala ko noon, Mama Mia, ay magbabago ang samahan naming dalawa. Pero hindi pala. Ngumiti lamang siya sa akin at sinabing, "Sigurado ka ba dyan? Wala nang bawian yan, ha?" Nagulat ako sa sagot niya na yun. Bakit? Gusto mo rin ba ako? Bakit? Ayaw mo ba? Ngumiti ako at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naramdaman ko po ang kakaibang saya. Hindi na ako pinaghintay ng babaeng mahal ko. Agad-agad sa araw mismo na umamin ako, ay binigay niya sa akin ang matamis niyang oo. At naging kami nga. Mama Mia, habang lumilipas noon ang mga araw, sa aming relasyon ni Lara ay masasabi ko talaga sa sarili ko na masaya ako. Masasabi ko sa sarili ko na worth it ang risk sa pag-amin ko sa kanya tungkol ng aking tunay na nararamdaman. Sabi ko pa nga, eto na to eh. Wala nang iba. Si Lara na nga ang magiging huling babaeng magiging bahagi ng buhay ko. Siya na ang babaeng magiging ina ng mga magiging anak ko. Oo, Mama Mia, ganun po ako kasigurado sa kanya. Ganun ko po siya labis na minamahal. Sadyang mahal na mahal ko talaga ang babaeng to. Hindi ko na maisip ang buhay nang hindi ko siya kasama. Siya na ang para sa akin. Pero Mama Mia, tama din pala ang sinasabi ng iba. Hindi pala lahat ng masaya ay may magandang dulo. Hindi pala lahat ng nakakatuwa, ng nakakakilig, ay magtatapos sa isang magandang ending. Ang iba, sadyang masasaktan ka talaga sa gitna ng saya. Para bang sinadya na magiging ganon. Sinadya na magiging sobra kang masaya para kapag nanakit, boom! Sobrang sakit din pala. Mama Mia, sa bawat araw na lumilipas sa relasyon namin ni Lara, ay pinaparamdam ko po sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Lagi po akong nagsasabi sa kanya na siya na ang babaeng pinapangarap ko habang buhay. Walang mintis yun. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng effort na pwedeng magawa sa isang lalaki o ng isang lalaki sa isang babae ay ginawa ko na po. Hindi po ako nagbago. Di ba sabi nila, yung mga lalaki magaling lang sa umpisa? Talagang tinatak ko yun sa utak ko. Dapat hindi ako masabihan ni Lara ng ganito. Dapat lagi kong napapakita at napaparamdam sa kanya ang sobra-sobra kong pagmamahal. Dapat hindi niya maramdaman na nagbago ako. Dapat ang maramdaman lamang niya ay ang pag-ibig at pag-iibigan naming dalawa. Ganun ako kung magmahal, Mama Mia. Ganun ako kung umibig. Flowers? Just because flowers? Just because gifts? Lahat yun binibigay ko. At hindi po ako nawawala ng oras sa kanya. Kahit gaano pa ako kabisi sa trabaho, ay lagi ko siyang inuuna. Lagi ko siyang pinaprioritize. Kapag may mga hindi talaga maiwasang mga trabaho tapos mawawalan ako ng oras sa kanya, sinisigurado ko naman na bumabawi po ako sa mga sumusunod na araw.
para hindi po niya maramdaman na nire-reject o nine-neglect ko siya. Pero Mama Mia, sa kabila ng mga efforts ko, sa kabila ng paghihirap kong ma-maintain ang dynamics ng aming relationship, ay siya naman itong unti-unting nagbabago. Hindi ko maintindihan, pero napapansin ko Mama Mia na parang may nagbago kay Lara. Nung una ay hindi ko mapinpoint kung ano yon. Una kong napansin ay ang pagbabago ng kanyang mga ngiti sa akin. Hindi na kasing tamis tulad ng dati ang kanyang mga ngiti. Hindi na kasing sigla ng dati ang kanyang mukha sa tuwing nakikita niya akong paparating na sa kanya. Hindi na katulad ng dati ang hawak niya sa mga kamay ko. Dati kasi laging napaka-clingy ni Clara. Sa tuwing magkasabay kami sa isang payong, laging nakaangkla ang kanyang kamay sa bewang ko, habang ang kamay ko naman ay nakaangkla sa kanyang balikat. Kapag naglalakad kami sa mall, lagi kaming magkahawak kamay. Laging gusto niyang nadidikit sa akin. Laging gusto niyang inaamoy ang pabango ko. Kahit nga hindi ako nagpapabango, ang bango-bango ng pakiramdam niya sa akin. Kaya naman mas lalo po akong na-in-love sa kanya. Pero habang lumilipas po ang panahon at habang tumatagal po ang aming relasyon, ay nagiging parang lumalamig po ang pakikitungo ni Lara sa akin. Minsan, hindi na niya alintana kung busy ako sa trabaho. Dati-rati ay nagpapout po siya ng kanyang lips kapag sinabi kong, "Hindi ako makakauwi ha, mahal?" "Bakit naman, mahal? Mamimiss kita." Lagi niyang tampo yun sa akin, Mama Mia, pero habang tumatagal ay parang baliwala na sa kanya na matatagalan ako sa pag-uwi. Minsan nga niyang sinabi sa akin na dapat daw ay bigyan ko rin ng oras ang sarili ko. Tulad ng pagsama ko sa mga kaibigan ko, pagsama ko sa mga outing sa kumpanya. Dati Mama Mia, nung bago pa po kami, alam niyo ba na kapag may outing sa company namin ay mas gusto po ni Lara na sumama? Pero nung tumatagal na kami, ay parang ayaw na niya kapag inaaya ko siya. "Sorry mahal, may trabaho din kasi ako. At isa pa, dapat mag-enjoy ka dyan sa company ninyo kahit wala ako. Alam mo naman mahal, di ba? Hindi sa lahat ng oras dapat magkasama tayong dalawa." Nung una ay na-appreciate ko yon, Mama Mia. Naisip kong nag-mature na nga talaga ang girlfriend ko. Nag-mature na siya dahil hindi na siya masyadong clingy sa akin. Mas iniisip na niya na may mga sari-sarili pa kaming buhay kesa sa relasyon naming dalawa. Nung una, ayos pa yun sa akin. Hindi ko pa yun masyadong alintana, not until dumating sa puntong napapansin ko na para bang may lagi siyang tawag na hindi sinasagot, lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Tapos Mama Mia, biglaan na lang po siyang umaalis nang walang paalam. Minsan nga, date namin yon. Nag-usap kami nang sabay kaming mag-dinner dahil mag-iisang linggo na kaming hindi nagkikita dalawa. Pero sa walang pasabi Mama Mia ay hindi pala siya tutuloy sa date na yon. Nag-antay ako na parang isang tanga dun sa restaurant na yon. Tinatawagan ko siya pero nung una out of coverage area ang cellphone niya. Tinext ko siya. Magdadalawang oras na akong nag-aantay sa kanya doon Mama Mia nung bigla siyang mag-chat sa akin. "Hala mahal, sorry. Sorry na wala sa isipan ko na may date pala tayo ngayon. Andito kami sa site eh. Medyo malayo to. Kumain ka na lang mahal ah. Bawi na lang ako sa susunod." Kinakancel niya minsan nang walang paalam ang aming mga lakad. Minsan din Mama Mia, nararamdaman kong parang hindi siya present kahit na magkasama naman kaming dalawa. Ewan ko kung naranasan niyo na yon. Yun bang
Kahit na magkaharap kayo sa pagkainan, kahit na sabay kayong nanonood ng movie, pakiramdam mo ay wala naman doon ang atensyon niya. Wala doon ang puso't kaluluwa niya. Naramdaman ko po yun kay Lara, Mama Mia. Pero kapag naman tinatanong ko siya kung may problema ba, o kapag tinatanong ko siya kung anong nangyari at bakit parang absent-minded siya, lagi niyang sagot sa akin, pagod lang ako. Marami kasi kaming ginawa sa trabaho. At ako naman itong si Tanga, naniniwala naman ako sa bawat sinasabi niya. Naniniwala naman ako sa bawat alibay niya. Hanggang isang araw, Mama Mia, sinundan ko po siya. Ewan ko kung bakit bigla na lang akong nagkaroon ng urge sa sarili ko na sundan siya sa kung saan man siya pupunta. At doon ko nga nakita, Mama Mia. Nakita ko ang isang tanawing kailanman ay hindi na yata may aalis sa isipan ko. Isang tanawin na kailanman ay forever nang tatatak dito sa utak at puso ko. May niyayakap po siyang isang lalaki sa May Abad Santos, Mama Mia. Iba po ang yakap na yon. Hindi po yung yakap na binibigay mo sa kapatid mo, sa pamilya mo, at lalong-lalong hindi yun yakap na pangkaibigan lamang. Yun ang yakap na binibigay niya sa akin noon. Yun ang yakap na laging sumasalubong sa akin noon kapag nagkikita kaming dalawa. Nung mga panahon na totoo pa yata ang nararamdaman niyang pagmamahal sa akin. Nung mga panahon na ako lang ang iniisip at priority niya. Tinitigan ko pa sila, Mama Mia. Titig na titig ako sa kanilang dalawa. Malayo lamang ako sa kanila pero kilalang kilala ko po si Lara. Kahit siguro napakadilim ng paligid ay makikilala ko po siya. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko. Susugurin ko ba sila? Susuntukin ko ba yung lalaki? Sisigawan at susumbatan ko ba si Lara? Pero sa huli ay pinili ko pong huwag magsalita. Sa huli ay pinilit ko pong huwag ipaalam sa kanya ang presensya ko dun sa lugar na yon. Naglakad ako palayo sa kanila, Mama Mia. Habang tumutulo ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko akalain na mararanasan ng isang lalaking katulad ko ang ganitong uri ng sakit. Umuwi ako. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating ng bahay habang patuloy akong umiiyak. Nilunok ko ang kirot sa dibdib ko nung mga panahon na yon. Kinabukasan ay nagkita pa kaming dalawa ni Lara, Mama Mia. Habang nagkikita kami, ay napapansin ko na parang ilaw ng ilaw ang cellphone niya. Wala pong tunog yon, ni vibration ay wala. Pero nakikita akong umiilaw ito. Kahit kailan ay hindi ko po pinakialaman ang cellphone niya gaya ng hindi rin naman siya nangingialam ng cellphone ko. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko. Gusto kong malaman ang katotohanan. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko ba kapag tumambad na sa aking harapan ang buong katotohanan. Mahal, pahiram naman ang cellphone mo, sabi ko. Ano? Bakit naman? Ano nangyari sa cellphone mo? Kasi low bat eh. Charge mo kaya? May may importante akong dapat i-text. Sino naman iti-text mo? Sa opisina, may nakalimutan kasi akong isara na drawer doon. Naku, i-charge mo na lang yan. Siguro mga 3 minutes, bubukas naman yung cellphone mo. Mahal kasi Ano ba kasing problema sa cellphone mo ha, Adrian? Ano kasi, low bat. Akin na nga yan.
Sabi niya at bigla niyang hinila ang cellphone ko. Anong lowbat? 82% pa nga ito oh. Hindi naman ako handa sa ginawa niya, Mama Mia. Nagmukha tuloy akong sinungaling sa harapan niya. Sorry mahal. Ang tanda ko kasi kanina lowbat yan eh. Ako Adrian, wag mo nga akong pinaglololoko ha. Ano ba talaga ang problema mo? Wala mahal, joke lang yun. Ikaw naman di ka mabiro. Sige na, halika na, libre na lang kita. Wag na, nawala na ako sa mood at may kailangan din pala akong puntahan. Ano? Anong may kailangan kang puntahan? Di ba araw natin ngayon? Alam ko, sorry na. Babawi ako sa susunod, promise. Saan ka pala pupunta? Basta importante to. Ano kasi, nagpapatulong kasi si James? James? Yung bakla mong friend? Oo, nagpapatulong siya. Kasi birthday ng mama niya, kailangan naming sorpresahin. Ganun ba? O siya, sige. Sige, sa susunod na lang tayo. Sabi ko na bagsak ang mga balikat dahil hindi rin pala kami magkakaroon ng quality time sa araw na yon. Pinalipas ko ang halos 1 minuto bago ako sumunod sa kanya. Sumakay siya ng taxi at buti na lang at may taxi din na walang laman kaya sumakay din ako dun, Mama Mia. Sa pangalawang pagkakataon kahit alam ko nang masasaktan ako, ay sinundan ko ulit si Lara. Pumunta siya sa isang motel, Mama Mia, at sa labas ng motel na yon ay may isang lalaking nag-aantay sa kanya. Napaka walang delikadesa naman nila. Ni hindi man lang niya inantay sa loob ng kwarto doon si Lara. Sadyang sa may entrance pa talaga ng motel sila nagkitang dalawa. And guess what, Mama Mia? Hindi naman si James yung kakita ni Lara. Kilala ko kasi si James dahil kaibigan niya yon na pinakilala niya sa akin nung bagong magkaibigan pa lang kami. Umiiyak na ako noon. At pina-U-turn ko na ang taxi at bumalik na ako sa mall. Kung ano-anong ginawa ko sa mall noon, Mama Mia. Nag-arcade po ako, nanood ng sine para lang maaliw ang utak ko. Pero hindi po mawala-wala sa isipan ko ang mga posibleng ginagawa ni Lara at ng lalaking yon sa loob ng motel na yon. Pilit ko man pong winawaglit yun sa isipan ko ay hindi ko po magawa, Mama Mia. Ewan ko ba? Sobrang sakit. Pero hindi ko magawang harapin ang nakakasakit sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Ganun pa rin ang routine namin ni Lara. Nagkikita, sandali, pero wala naman sa akin ang atensyon niya. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo ay hindi ko na po natiis pa. Bigla ko na lang naitanong kay Lara ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Mahal mo pa ba ako? 5 salita, Mama Mia. 5 salita na hindi ko alam na makakayanan ko bang itanong sa kanya. Pero nabitawan ko na ang mga salitang yon. Kaya inihanda ko na ang sarili ko sa posibleng maging sagot. Tinitigan niya ako. Tinitigan ko rin siya. Ilang sandali pa ay yumuko siya. At doon tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Umiiyak siya, Mama Mia. Umiiyak siya. Pero hindi niya sinagot ang aking katanungan. At yun palang pinakamasakit na sagot na pwede mong matanggap sa lahat. Ang katahimikan. Yung walang oo o hindi. Tahimik lamang. Mahal mo pa ba ako?
Ulit ko sa tanong na yon at mas lalo pang humikbi ang kanyang pag-iyak. Ilang sandali pa ay tumayo ako, Mama Mia. Tumayo ako at naglakad papalayo sa paborito naming restaurant. Giniwanan ko siya. Umuwi ako, nabagsak ang mga balikat at umiiyak. Ang gabing yun, Mama Mia, ay ang gabi ng paghihiwalay naming dalawa. Napakasaklap po. 2 araw po akong nag-leave sa trabaho dahil hindi ko kayang bumangon sa kama. Binigay ko kasi ang lahat-lahat ko kay Lara eh. Lahat ng pagmamahal na meron ako, lahat ng effort na alam ko, binigay ko sa kanya. In fact, Mama Mia, nagre-research pa nga ako sa kung paano ko siya mapapaligaya. Hindi lamang sa kama, kundi maging sa mga actions ko na gagawin sa kanya. Hinaharana, binibilhan ng kung ano-ano. Words of affirmation, lahat yun act of service, lahat ng kung ano pang love language na manalalaman ninyo, na mariresearch nyo sa internet, lahat po yun, pinaramdam ko kay Lara. Matapos ang 2 araw ay bumalik na ako sa trabaho. Siyempre, mugto pa rin ang mga mata ko. Tinatanong ako ng mga katrabaho ko kung anong nangyari, pero hindi pa ako handa noon na mag-share sa kanila ng kwento. Hindi pa ako handa noon na magsabi ng totoo. Tahimik pa rin ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo. Inisip ko noon na siguro makakayanan ko rin to. Siguro makaka-move on din ako dahil doon naman papunta ang tao, di ba? Nung akala ko ay unti-unti na akong nagiging okay, Mama Mia, ay siya namang pagbibiro ni Lara sa puso ko. Siya namang pagbibiro ng tadhana sa akin. Isang araw, ay bigla na lang siyang dumating sa trabaho ko. Nagulat ako dahil kagagaling ko lang noon sa labas para mag-yosi break. Nung nakita ko siya na nasa may lounge area ng opisina namin. Nung nakita niya akong papalapit ay tumayo siya. Iiwas nga sana ako noon pero nakita na niya ako. Kaya naman nilapitan ko na lang siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Adrian? Adrian, kasi pwede ba kitang makausap? Para saan? May naiwan ka bang gamit sa bahay? Gusto mong kunin? May susi ka pa naman, 'di ba? Hindi pa naman ako nagpapalit ng mga susi doon. Hindi 'yun, Adrian. Ano palang pag-uusapan nating dalawa? Adrian, please. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makausap ka. Sige na, Lara. Busy pa ako May tinatapos pa akong trabaho. Pumasok ako sa loob ng opisina at naiwan ko siya sa may lounge area, Mama Mia. Nagtrabaho ako kahit ang totoo ay hindi po ako masyadong nakapag-concentrate noon sa aking ginagawa. Noong uwian na, 6:00 na ng gabi, ay kinatok ako ng guard dahil plano ko noon na mag-overtime sana sa trabaho. Sir, andito pa po yung bisita ninyo, hindi pa po umuuwi. Sinabihan ko po na tapos na ang office hours at pwede na siyang umuwi pero ayaw lumabas Alangan namang kaladkarin ko po siya palayo. Baka magalit po kayo sa akin. Sinong bisita po, kuya? Tanong ko. Yung babae po kanina, sir, yung nakausap mo. Dahil nahihiya ako sa guard, Mama Mia, ay tinapos ko na lang ang trabaho ko at pinatay ang computer ko pagkatapos ay lumabas na dun sa lounge area. At nandun pa nga si Lara. Kahit na nakapatay na ang ilaw doon, dahil otomatiko po yung namamatay kapag tapos na ang office hours,
ay nandun pa rin siya at nag-aantay sa akin. Ano ba bang ginagawa mo dito? Inaantay ka. Gusto talaga kasi kitang makausap eh. Lara, ano pa bang hindi malinaw sa'yo? Doon ay umiyak na siya ng tuluyan. Siguro Mama Mia, hindi na rin siya nahiya sa kanyang pag-iyak dahil wala naman ang masyadong tao sa opisina nung mga panahon na yun. Adrian, patawarin mo ko please. Sabi niya habang umiiyak. Lara, tapos na yun. Napatawad na kita kaya umuwi ka na. Hindi Adrian. Bigla niyang hinila ang kamay ko nung maglalakad na sana akong papalayo sa kanya. Pagkatapos nun ay lumuhod siya sa harapan ko Mama Mia at umiiyak at humihingi ng tawad. Nakita kami nung guard kanina kaya nahiya ako kaya pinatayo ko siya. Sige na, halika na. Umalis tayo dito. Pag-usap tayo sa pribadong lugar. Pagkatapos nun ay sumakay kami ng taxi at umuwi sa apartment ko. Ano pang ginagawa mo dyan sa labas? Gusto mo ako makausap, di ba? Pumasok ka na. Pumasok siya sa loob, Mama Mia. Wala siyang sali-salita pero patuloy pa rin siyang humihikbi nung mga panahon na yon. Tanda ng patuloy pa rin niyang pag-iyak. Ano ba, magsasalita ka ba o hindi? Adrian, sorry. Sinabi ko kay Lara, Mama Mia, ang mga natuklasan ko bago pa man ang araw ng paghihiwalay namin noon. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad at lumuluhod sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit ganun din kabilis na tunaw ang puso ko, Mama Mia. Bakit ganun kabilis ang naramdaman kong awa para sa kanya? Oo, nakaramdam agad ako ng awa. Kaya pinilit ko pong intindihin ang mga pangyayari. Sabi niya Mama Mia ay natukso lang daw siya dala ng bago niyang kasamahan sa trabaho ang lalaking yon. Hinutukso-tukso daw talaga siya nung lalaki. Tapos nawalan pa ako ng oras sa kanya dahil halos isang beses sa isang linggo na lang kami kung mag-date. Kaya nahulog daw ang loob niya doon. Pero hindi naman daw totoo ang naramdaman niya dahil nung nagkahiwalay kami, ay doon daw niya na-realize na ako daw talaga ang mahal niya. Hindi pa rin ako natuto. Binalikan ko pa rin siya dahil sa pagmamakaawa niya sa akin. Pinilit ko pa rin ang sarili kong intindihin ang mga nagawa niyang pagkakamali sa relasyon namin. Hindi lang naman lalaki ang nagkakamali sa relasyon, Adrian. Pwede rin namang babae. Kung masyadong malakas talaga ang pagmamahal mo kay Lara, edi balikan mo. Natatandaan ko pa noon na sabi ko sa utak ko, minahal kong muli si Lara. Ay hindi mali. Mahal ko pa rin kasi siya sa pagkakataon na yon, Mama Mia. Kaya naging madali sa akin ang pagtanggap sa kanya sa likod ng kanyang mga pagkakamali at pagkakasala sa relasyon naming dalawa. Pinatawad ko siya at binigyan ng pagkakataon at nakipagbalikan ako sa kanya. Pero Mama Mia, sadya nga siguro talagang hindi mo mababago ang isang tao kung ayaw naman niyang magbago. At sadya din talaga siguro na kapag nawala na minsan ang pagmamahal ng isang tao sa iyo, ay hindi na niya yon maibabalik pa kahit anong gawin niya. Kasi ilang buwan lamang matapos ang pagbabalikan naming dalawa ni Lara ay dumating po ang araw na may pinakilala siya sa akin na bago niyang kaibigan. Pinakilala po niya sa akin yon dahil nakita ko po silang dalawa nang hindi sinasadya sa isang simbahan. Nandun po kasi ako dahil sinamahan ko po ang kapatid kong ikakasal. Wala kasi ang kaniyang mapapangasawa dahil isa po itong seaman.
Kapatid ko lamang ang nag-aasikaso sa kanilang kasal at nagpasama po ito sa akin para i-book ang simbahan na yon. At sa mapagbiro naman talagang pagkakataon ay nandun pa talaga si Lara at yung sinasabi niyang kaibigan niya. Sa simbahan pa talaga, Mama Mia. Pinakilala niya sa akin bilang Jericho yon. Childhood friend daw niya at kakakita lang daw nilang dalawa kani-kanina lamang at nag-aya daw siyang magsimba at sinamahan siya ni Jericho. Kaibigan ko pala si Jericho, sabi niya. Nagkita lang kami kanina kaya eto, napapunta ako dito sa simbahan. Hindi na kita ginulo, hindi ko naman kasi alam na dito pala ang simbahan na sinasabi mong pupuntahan nyo ng kapatid mo. Umiti lamang ako at nakipagkamay pa talaga sa Jericho na yun, Mama Mia. Dahil nga 'di ba sabi ni Lara, kaibigan niya yun. Lumipas ang mga araw, ay nagkita kami nung Jericho sa isang lugar, Mama Mia, nang wala si Lara. Hindi ko naman talaga siya masyadong namukhaan pero siya yung unang pumansin sa akin. Ikaw si Adrian, 'di ba? Sabi niya nung nakalapit na siya sa akin. Oo, ako tol. Ako to, si Jericho. Pinakilala tayo ni Lara sa isa't isa. Sasabihin ko lang sa'yo, akin na si Lara. Alam kong alam mo yun sa unang pagkakataon na nagkita tayong dalawa. Sabi niya sa akin, Mama Mia, sabay bukas ng wallet niya at may iniabot siya sa aking litrato na magkasama silang dalawa ni Lara sa loob ng isang hotel at sa ibabaw ng kama. Si Lara nung mga panahon na yun ay halata mong walang anumang saplot at tanging kumot lamang ang tumatakip sa kanyang kahubdan. Siya naman nung mga panahon na yun ay kitang-kita mo ang half-naked niyang katawan. Hindi po ako makagalaw noon, Mama Mia. Sa totoo niyan, hindi ko pa po naranasang mabaril, pero pakiramdam ko po ay para po akong binaril ng walang kalaban-laban. Magkahalo pong kahihiyan at pagtatraidor ang naramdaman ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam pero makalipas ang ilang saglit ng pagkatulala ko dun sa pinakita ni Jericho sa aking litrato ay hindi man lang ako umiyak. Hindi ako nagwala, Mama Mia. Kalmado lamang ako. Tinapik ko lamang ang balikat niya pagkatapos ay naglakad papalayo sa kanya. Tinawag pa nga niya ako, pero hindi na ako lumingon pa. Naglakad ako papalayo at nakita ko na lamang ang mga paa ko na pumupunta sa paradahan ng taxi. Humara ako ng taxi pagkatapos ay umuwi ako sa amin. Nung nakauwi na ako sa bahay ay kumuha po ako ng isang lumang tape recorder at doon ko po inirecord lahat ng sakit na naramdaman ko sa araw na yon. Lahat ng sobra-sobrang pananakit na pinaramdam sa akin ni Lara. Lara, mahal pa rin kita. Pero hindi ko na kayang ipaglaban ang taong hindi naman ako pinipili. Hindi ko na kayang ipaglaban ang taong paulit-ulit akong sinasaktan at iniiputan sa ulo. Mama Mia, pinadala ko ang recording na yun kay Lara. Wala akong natanggap na kahit na anong sagot mula sa kanya. Walang paghingi ng tawad, walang pagpapaliwanag, wala lahat. Para bang naging hangin lang siya na biglang nawala. Parang naging multo siya
na hindi na bigla nagpakita sa akin. Mabilis na lumipas ang ilang mga buwan. Napakahirap para sa akin ang mag-move on noon pero pinilit ko po ang sarili ko. Pinilit ko pong sabihin sa sarili ko noon, Mama Mia, na kasalanan mo rin naman to, Adrian. Nahuli mo na nga ng minsan pero hinayaan mo pang saktan ka sa ikalawang pagkakataon. Masakit man pero alam kong kailangang magpatuloy ang buhay. Masakit man pero alam kong kailangan kong harapin ang bawat araw kahit na hindi ko nakasama si Lara. Hanggang sa isang balita po ang nakarating sa akin. Diba naging magkaibigan muna kami ni Lara ng halos 1 taon bago naging kami? Kaya marami rin po kaming naging mutual friends. At mula sa kanila, Mama Mia, ay nalaman ko noong ikakasal na sina Lara at Jericho. Hindi po ako invited. Syempre, alam ka namang i-invite mo yung ex mong niloko mo, di ba? Pero Mama Mia, nung nalaman kong ikakasal na si Lara, ay parang may kung anong pumasok sa utak ko. Parang may nagsasabi sa puso ko na kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makausap si Lara kahit 1 beses lang. Kahit sa uling pagkakataon lang. Sinubukan ko po siyang i-message sa phone number niya, Mama Mia. Hindi ko alam kung yun pa rin ang cellphone number niya pero nagbabakasakali lang ako sa mga panahon na yun. Niyaya ko po siyang magkape. At sa di ko malaman na himala, ay nag-reply po siya. Yun pa rin pala ang numero niya at pumayag po siyang magkape kaming dalawa. Gusto mo bang ituloy yan? Tanong ko habang pinagmamasdan ko ang singsing sa kanyang daliri na kanina pa niya hinahaplos-haplos. Masaya ako sa kanya, Adrian. Mama Mia, hindi mo alam kung ilang kutsilyo ang tumarak noon sa dibdib ko nung marinig ko ang mga salitang yun mula mismo sa bibig niya. Tumango ako. At sa huling pagkakataon ay hinawakan ko ang mga kamay niya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Salamat. Salamat sa lahat, Lara. Kahit masakit, pinapalaya na kita. Pagkatapos noon ay binitawan ko ang mga kamay niya. Hinahid ko ang luha sa mga mata ko at dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo ko. Tinignan ko siya one last time bago ako tumalikod at naglakad palabas sa cafe na yon, Mama Mia. Masakit, pero kailangan kong tanggapin yon. Pinipilit kong tanggapin ang mga nangyari. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. 1 linggo yon bago ang nakatakdang kasal nilang dalawa ni Lara. Nabalitaan ko pong naaksidente ang kotse ni Jericho. Nasa ospital ito. Kritikal. Nag-aagaw buhay at hindi sigurado ang mga doktor kung malalagpasan niya ang pagsubok na yon. Ewan ko pero hindi na ako nag-iisip at bigla na lang akong tumakbo papunta ron sa ospital na kinaroroonan ni Jericho, Mama Mia. At nung nakapasok na nga ako sa ospital, ay dun ko siya nakita, si Lara. Paluhod siya noon na umiiyak at basang-basa ang damit niya, pati na rin ang buhok niya. Halatang nabasa siya sa malakas na ulan sa labas. Nung nakita niya ako, ay sinambit niya ang pangalan ko. Adrian,
Walang pagdadalawang isip na nilapitan ko siya at hinawakan ko siya, Mama Mia. Hindi ko alam kung maiintindihan nyo o kung iisipin yung napakasama ko pong tao. Dahil iniisip ko po sa lahat ng mga panahon na yun, Mama Mia, ay ang tsansa na meron ulit ako sa puso ni Lara. Kasi kahit na niloko niya ako ng 2 beses, kahit na sinaktan niya ako ng 2 beses, ay hindi ko po maitatanggi ang katotohanan na mahal ko pa rin siya. At gusto ko pa rin bumalik sa piling niya. At akala ko dahil sa trahedyang nangyari noon kay Jericho, ay sa wakas may puwang na ulit ako sa puso niya. Masama man po, pero yun po ang naiisip ko sa mga panahon na yun. Pero alam niyo po ba kung ano ang tunay na trahedya na nangyari sa araw na yon? Sa pagyakap ko sa kanya, Mama Mia, kahit na basang-basa siya nung mga panahon na yon, ay bigla po siyang napayuko. Ilang sandali pa, ay humiwalay siya sa bisig ko dahil pinatawag siya nung doktor sa emergency room. Lumapit din ako, sumunod ako sa kanya, Mama Mia. Pagdating namin doon, o pagdating ko doon ay hawak-hawak na ni Lara ang kamay ni Jericho. At nalagutan na po ng hininga si Jericho sa pagkakataon na yun, Mama Mia. At ang huling mga salitang binigkas ni Jericho ay, Lara, sorry. Mahal kita. At sa mga salitang yon, Mama Mia, sa mga salitang namutawi noon sa mga bibig ni Jericho ay tuluyan na pong nawala si Lara. Nawala po si Lara, hindi dahil namatay siya o sumama siya nung nalagutan ng hininga si Jericho. Pero nawala po si Lara sa araw na yon, Mama Mia. Naging ibang tao na po siya. Nawala po ang babaeng minahal ko. Hindi na siya ang Larang minahal ko noon. Mama Mia, matapos malagutan ng hininga si Jericho ay sumigaw nang sumigaw si Lara doon sa ospital. Parang siya lang po ang taong naroroon. Pilit ko siyang niyayakap at pinapalayo sa patay ng katawan ni Jericho, pero tinutulak niya ako palayo. Ayaw niyang humiwalay sa katawan ni Jericho, Mama Mia. Halos 2 oras din kami nandoon bago pa dumating ang pamilya ni Jericho. Sobra ang iyak din ng kanyang ina. Pagkatapos noon ay nilagay na sa morgue si Jericho. Hindi ako umalis sa tabi ni Lara, pero hindi na ako makalapit sa kanya dahil tinutulak niya po akong papalayo. Wala pong salita na namumutawi sa aking bibig at wala rin pong salita na namumutawi sa mga bibig ni Lara nung mga panahon na yon. Lara, umuwi ka muna sa inyo. Magbihis ka na muna, baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Narinig kong sabi ng isa sa mga kapatid ni Jericho sa kanya. Umiling-iling lang noon si Lara. Kinabukasan, Mama Mia, ay hindi pa rin ako umalis sa tabi ni Lara. Pero hindi ko pa rin siya malapitan ng husto. Dumating na rin ang mga magulang niya na may mga dalang damit, kaya nakapagbihis na ito. At habang binuburol po si Jericho ay hindi umalis si Lara sa tabi niya. Ako naman ay hindi rin umaalis sa tabi ni Lara, hoping, Mama Mia, na mabigyan niya ako ng pagkakataon at makita niya na nandun ako at hindi ako lumalayo sa kanya. Pero parang walang iba pong naririnig noon si Lara. Tahimik lamang siya. Hindi na umiiyak, hindi na humihikbi, pero nakatulala.
Pinipilit po siya ng lahat na kumain, Mama Mia. Pinipilit po siya ng lahat na lagyan man lang ng kahit na konting pagkain ng sikmura niya, pero hindi po siya halos gumagalaw. Hindi rin siya halos natutulog. Nakita kong umiyak ulit si Lara at nagwala nung araw na inilibing na si Jericho. Sobrang pag-iyak niya yun na halos, Mama Mia, ay sumunod na siya sa hukay ni Jericho. Ilang araw akong pabalik-balik sa bahay ni Lara mula nung mailibing si Jericho para kamustahin siya. Pero hindi niya ako hinaharap, Mama Mia. Hindi niya ako hinaharap. Ayaw niya ako makita. At hindi na rin siya pumapasok sa kanyang trabaho. Araw-araw pong nandun ako hanggang sa umabot ng 2 buwan yon. Nagkaroon po ng parang press conference para sa kumpanya namin. Isa po ako sa mga naging busy para sa event na yon, kaya halos 3 araw din akong hindi nakadalaw kay Lara. Nung nakapunta ako sa bahay nila, ay dun pa binalita sa akin ng mga kapatid niya na si Lara pala, Mama Mia, ay pinasok na nila sa isang mental institute dahil hindi na raw po ito kumakain. Nagwawala at tumatawa na raw mag-isa sa kwarto niya. Doon ko naramdaman na sobra talaga ang pagmamahal na naramdaman ni Lara para kay Jericho. To the point na mawala na siya sa matino niyang pag-iisip para sa lalaking yon. Nung nalaman ko po kung saang mental institute pinasok si Lara, ay pinupuntahan ko po siya, Mama Mia. Dinadalaw-dalaw-dalaw. Halos linggo-linggo. Hanggang sa tumawag sa akin ang isa niyang kapatid sa 10 oras ng gabi. Buti na lang at nung mga panahon na yun ay hindi pa po ako natutulog. Patulog pa lamang ako. Hello? Kuya? Kuya Adrian? Oh, Kelly. Bakit? Bakit kinapatawag? Si Ate Lara, kuya. Si Ate Lara. Wala na po siya. Ano? Wala na po si Ate Lara. Pagkatapos sabihin yun ni Kelly, ay pinatay na niya ang telepono. Ako naman ay nabitawan ko po ang cellphone ko sa sobrang gulat ko sa mga revelasyon niya. Hindi na ako natulog at agad na akong pumunta sa bahay nila. Maraming taong nandoon pero wala po ang mga magulang ni Lara pati si Kelly. Ang nandoon ay ang isa nilang kapitbahay na siyang nag-asikaso ng mga naging bisita. Ate, nasan po si Lara? Tanong ko. Ano pong nangyayari dito? Dagdag ko pa sa tanong, nung hindi po siya sumasagot sa akin at parang naguguluhan sa nauna kong tanong sa kanya. Di mo ba alam? Tumakas daw si Lara dun sa mental hospital na pinagdalhan sa kanya. Tapos habang tumatakas siya ay malakas ang ulan, nasagasaan siya at hindi na umabot sa ospital. Patay na si Lara, Adrian. Wala na siya. Pagkatapos na sabihin yun sa akin ng kapitbahay ni Lara, ay tuluyan na pong bumagsak ang mga balikat ko. Mama Mia, hindi po naging madali sa akin ang mga pangyayari. Hanggang ngayon ay bumabalik-balik pa rin po sa isipan ko ang mga naganap sa aming dalawa ni Lara. Masakit po ang mga pangyayari para sa akin. Hindi po madali at halos nahirapan po akong magpatuloy sa buhay ko. Buti na lang, Mama Mia, at laging nandyan sa tabi ko ang pamilya ko. Hindi nila ako pinapabayaan. Ilang ulit rin akong bumabalik-balik sa sementeryo kung nasaan inilibing si Lara. Paulit-ulit kong tinatanong kung bakit kailangang magkaganito
ang kwento ng pag-iibigan naming dalawa. Akala ko kasi ay napaka-perpekto na namin sa isa't isa. Akala ko kasi kaming dalawa na ang magkakatuluyan at kaming dalawa na ang bubuo ng sarili naming pamilya, pero hindi pa pala. Iiwanan din pala ako ng babaeng pinakamamahal ko. 4 na buwan mula nung mawala si Lara. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Nandun ako sa pagkakataon na to sa cafe kung saan madalas naming puntahan ni Lara. Hawak-hawak ko ang tape recorder ko. Piniplay kong muli ang mga mensaheng inirecord ko noon para sa kanya. Yung mga mensahe nung bago pa lang kami. Yung mga mensahe nung bago ko pa na-realize na mahal ko siya. At yung mga mensahe nung nahuli ko na may kayakap siyang iba at may minamahal siyang iba. Parang ginawa ko pong diary ang recorder na yon. Mga recordings na puno ng sakit, pero puno rin naman ng pag-ibig. Mama Mia, sa huling patak ng ulan ay nirecord ko doon ang huling entry ko para sa pag-iibigan namin ni Lara. Mahal pa rin kita, Lara. Pero ngayon, susubukan kong umusad kahit wala ka na. Susubukan kong bigyan ng pagmamahal at atensyon ang sarili ko. Sana ay payapa ka na kung nasaan ka man naroroon. Sana payapa na ang pagsasama ninyo ngayong dalawa ni Jericho. Mama Mia, alam ko pong napakasakit ng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Part po ito ng pag-move on ko na maibahagi sa iba ang naging karanasan ko sa pag-ibig. Sa ngayon ay magti-37 years old na po ako, pero takot pa rin po akong sumugal ulit sa pagmamahal. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang magmahal ulit. Sana nga ay kayanin ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Dahil binigyan niyo ng pagkakataon na ma-share ko itong kwento ng napaka-tragic kong love story dito sa inyong programa. Hanggang sa muli po at maraming salamat ulit, Adrian. Grabe naman ang kwentong ito. Alam nyo, nakisabay talaga ang ubo ko sa kwentong ito ni Adrian. Hindi po ako umiiyak habang ako'y nagnanarrate sa inyo ng kwento. Sadyang inubo talaga ako, inatake ako ng aking ubo. Pero anyways, Adrian, alam mo, napakatatag mo. Sa likod ng mga pinagdaanan mo, hindi ka sumusuko. Napakatatag at napakapuro mong magmahal. Kaya alam ko at sigurado akong may nakalaan na pag-ibig para sa'yo. Tama yung ginagawa mo sa ngayon. Hilumin mo muna ang sugat na nasa puso mo. Sa ngayon ay mag-focus ka na muna sa sarili mo at pasasaan ba't darating din ang taong para sa'yo. Alam kong napaka mapagmahal mo para hayaan ka ng Diyos na maging mag-isa habang buhay. Kaya alam ko na may darating para sa'yo, kaya antay-antay ka lang dyan. Alam kong kayo ay nasaktan ngayon sa kwentong ating ibinahagi. Nako naman, kung meron po kayong ibang kwento dyan sa inyong mga sariling karanasan, please do not hesitate to share that to us. Kahit anong kwento, mapa-horror, comedy, love story o kung ano pa man yan, basta kwento po ng karanasan ninyo sa buhay. Go ahead, email that to us. Mag-send lamang po kayo ng email sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. Wag nyo rin kakalimutan na i-share po itong kwentong ito dahil alam ko na hindi lamang itong ating letter sender na si Adrian ang dumadaan sa ganitong uri ng pagsubok ngayon. Alam kong marami talaga. Iba-iba kasi ang pagsubok na pinagdadaanan natin sa araw-araw eh. Kaya sana i-share nyo ito para naman magkaroon ng inspirasyon yung ibang may mga pinagdadaanan dyan, diba? And to Adrian, be strong.
and take one step at a time, one day at a time. Pasasaan ba't makakausad ka rin ng tuluyan. And syempre sa inyo po na nakikinig ngayon, kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel, ay naku, ano pa bang ginagawa nyo dyan? Mag-subscribe na po kayo dito sa channel natin. Tapos mag-click kayo ng notification bell para lagi po kayong nanonotify o na-update kapag meron tayong bagong kwentong inilalabas. At isa pa po sa aking pakiusap sa inyo, mag-subscribe po kayo dahil meron po tayong goal for this year para sa channel na to. At napakamatayog at mataas talaga ang goal na yon dahil nais nating umabot na 100,000 subscribers by the end of this year. Alam kong medyo malabo dahil 27,000 pa ata or less than 27,000 subscribers ang kulang natin para maabot yun. Tapos nasa gitna na tayo ng taon. Alam kong mahirap, pero sige, gagawin natin yung goal at sana ay matulungan nyo akong ma-achieve ang goal na yon. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwento, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat at paalam. See you next time. Mwah, mwah, mwah. Love you. Bye-bye.